Oh, oh, yeah. Oh, yeah. All right. Ooh, ooh. Ayun sige mabol, Ma'am Tamura, Alfonso Ines, Raimundo Torres, Amuse Musical Store. Hello sa inyo. Shout out po. Ito na nga ang nangyari. Ito na nga sa hindi inaasang pagkakataon. Ang pastor na Manyakis Kibuloy ay nagpalpo ng for senator. Nagfile nga po ng for senator ang pastor Manyakis Kibuloy. At hindi po natin alam ba, ito nga po yung sinasabi natin na kailangan na po talaga natin amyenda ng batas. Yung mga ganitong pong pagkakataon, total wala po kasing magagawa ang COMELEC. Wala po magagawa ang COMELEC para i-decline yan. Wala po silang magagawa. At ang kailangan po talaga natin ay amyenda na ang ating konstitusyon. Kumbaga para siyang gawing corporate. Alam niyo po yung corporate? Di ba yung pag sa corporate ka, pag nasa company ka, yung tinitignan yung track records mo. Tinitignan yung track records mo. Di ba? Tinitignan niya kung nagkaroon ka ba ng demerits, nagkaroon ka ba ng mga kaso, mga ganon. Pag nandun, maaano yung sarili mo, maaaring hindi ka ma-promote. Dapat ganoon din dito. I-amyenda natin yung constitution na dapat yung mga tumatakbo ay talagang walang kaso, malinis. At kung may kaso man, may pending na kaso, inakusahan, magkumuha muna ng certification na malinis siya dun sa kaso. Hindi, kung sino-sino na nakakatakbo katulad nito, rapist ng minor de edad. Diba? Yan ang mahirap. Kaya nga po, tayo palagi natin pinananawagan po dito ay ang pag-amyenda ng konstitusyon. Sabi ko sa inyo, ang daming butas ng ating konstitusyon. Kita nyo po ito ha, Manyakis talaga to eh. Diba? Kita nyo, nakatakbo pa. Oh. Siyempre may abogado, kaya may rin makipag-fight. Raimundo Torres, good evening po, BMB family. Thank you. Gemma Ramirez, ayan. Di ba? Nakakalungkot lang. And Jubel Sunday Italy, hello. Ang nakakalungkot lang, di ba? Ang ginagawa po kasi ni Kibuloy, akala niya makakabawi siya kay BBM sa pagiging senador niya. Ngayon natin patunayan yung 8 milyon yung kulto. Kung totoo ba. Diba? Ngayon yung patunayan kung totoo ba ang 8 milyong kulto ng mga otap. Miss Calderon, Chelly Gonzaga. Tingnan natin kung mapapanalo ni Kibuloy to. Katukatulog daw ang 8 milyon niyang kulto. Pero mo, lakas ng loob, no? Ang lakas ng loob, no? Ang lakas ng loob ng taong to. Tibay talaga ng muka. Sobrang tibay ng mukha nitong hayop na tong Kibuloy na to eh. Diba? Parang wala lang eh, no? Parang wala lang talaga eh. Parang wala lang eh, no? Kaya yan po ang kailangan natin talagang asikasuhin ng pag-amyenda ng ating konstitusyon kung saan talagang i-upgrade natin ang mga ganitong bagay sa mga kaso, sa pagtatakbo ng eleksyon. Ang daming butas talaga, ang daming loopholes. Marsan Channel, hello. Clayford,
Danny Cervantes, maraming salamat po, Danny Cervantes. Christy Tagle, hello. Di ba? I-amyenda po natin ang konstitusyon. Yung mga ganito pong bagay, ang hirap po, ang sakit sa mata. Alam mo yun? Di ba? Ang sakit sa mata pag nakita mo yung mga ganitong bagay. Ang sakit sa mata. Boy Totong TV, Andres Clemente. Di ba? Pag nanalo to, paano to? Anong ipapasa nito? Minor de edad bill? Ipinapasa ko na kailangan pwede nang sipingan ang mga 12 years old. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Hello, Jai. Diba? Yan ang unang bill niya. Ipapasa ko na kailangan 12 years old, pwede nang sipingan. Siyempre sasabihin, hello, Mayang. Angelus Tupa. Siyempre sasabihin ni Robin, tama yan, tama yan. Pag nauutugan po tayo, hindi natin mapipigilan yan. Diba? Sabihin ni Robin yan, susuportahan ni Robin kaya, tama yan, pastor, tama yan, pastor. Pag nauutugan ka, bawal sa iba. Kailangan mautugan ka, masunod yan. Diba? Yan ang unang bill yan eh. Oh. Hello, She. Bilot kaya, hello. Kryptonite, hello. Oh, yan ang unang bill niya, minor de edad bill. Ang pangalawang bill niyan, OTAP na ang pambansang biskwit, hindi na Skyflex. Hello, Jerry Gonzaga. Biro mo, aalisin nila ang Skyflex na may 52 ang butas. Ipapalit nila ang OTAP. Yan ang bill yan, OTAP bill. Hello, Ma'am Brenda Barton. Papalitan niya yung kinagis na natin ng Skyflex sa umaga habang nagsasawsaw tayo ng kape. Habang tayo'y pupunta sa job interview, baon lamang natin ay Skyflex. Kinagisdan natin. Papalitan. Payag ba kayo nun? Ako daw payag nun. Diba? Ang saklap nun. Kinagisdan mo na yung Skyflex, papalitan ng pambansang biskwit. Ipapalit. OTAP. Mami Rosemary Rock. Meg Geronimo. May binigyan tandaan, no? Nakalaman sa mga garapon, puro OTAP. Grabe, di ba? Yan, ayan, may papasa yan. Una, minor de edad bill, na kung saan 12 years old pwede nang sipingan. Si second demotion dyan si Robin Padilla. Pangalawa, papalitan na ang pambansang biskwit na Skyflex or pita ng OTAP. John Sanchez. Hello. Gemma Ramirez. Oh. Tapos pangatlo, siguro ang ipapalit niyan, bawat bahay may bunker. Diba? Ano ipapalit niyan? Bawat bahay, magka-bunker kayo. Bawat bahay, may bunker, oh. Hirap nun, oh. Ang hirap ng mga bill ni Kibuloy, nakakabaliw.
Salamat, Danny Cervantes. Diba? Bakit bahay may bunker, no? Putik, no? Lahat ng bahay dyan, lagyan nyo ng bunker! Roberto Rapon. John Sanchez, Miss Montreal. Ayan ang mga plataforma ni Kibuloy eh. Ayan ang plataforma ni Kibuloy. Yan, tapos, pang-apat na plataforma ni Kibuloy, 80% ng sweldo nyo, ibibigay nyo. Patay. No? 80% ng sweldo nyo, ibibigay. Bella Borja. Hello. Jovi Hussein. Grabe, no? 80% ng sweldo mo, pupunta lang kay Kibuloy. Putik na. Sona Mama Lolita. Jerry Gonzaga. Jongski Pulintan. Glenda Laquin. Hello. Diba? Tapos, ano na tayo? Ang ipoproklama pa nito, wala nang gagamit ng anumang shampoo. Palmolive lang. Pero mo lahat kayo, lalo ng mga kababaihan, no? Lahat makikita nyo sa grocery, sa Pure Gold, sa SM. Putik, nagkalat, Palmolive Violet lang, oh. Mamimili ka na lang kung sachet o sa malaking. Grabe, no? Hirap pala manalo to si Kibuloy. Ang hirap manalo. Ang hirap manalo na itong hype na to. Diba? Kaya, wag po nating iboto to. Ngayon, syempre, sa pagtakbo po ni Kibuloy, meron po tayong dumidila ng literal na itlog. May mga tao po talagang, mga alagad na baratae na talagang sagad po to umimod ng itlog. Alam niyo po yung itlog, di ba may buhok-buhok pa yung itlog? Dinidilaan po yan hanggang sa asshole. Ganun po yan. Siyempre, sayang yung binabayad sa kanila eh. Sayang po yung binabayad sa kanila. Pakinggan niyo po to kung paano dilaan yung pati yung butas ng puwet ni Kibuloy. Talagang kung si Digong po, merong finger licking good. Ito, puweting licking good. Itong banatae. Itong pong banatae, talagang puweting, para pong Russian ha, puweting licking good. Alam mo yung bilog ng puwet mo? Yung bilog ng puwet mo, yung medyo nangingitim-ngitim, dinidilaan talaga ng baratayon. Ma'am Joey. Oh, may dagdag si Ma'am Joey. Ang national attire, pajama na. Tama, wala nang barong. Lahat ng kababaihan, nakapajama kayo. Wala nang barong. Mga kababaihan, nakapajama. Papatong na lang kayo. Isang bill lang ang magugustuhan ko kay Kibuloy. Isang bill lang. Yung pinaliliguan bill. Yan, gusto ko yan. Gusto ko yan. Yan, gusto ko yan.
Yung pinaliligo ang bill para yung mga babae talaga paggabi mabango. Minsan kasi amoy alikabok. No? Cristeri Bautista, Mary Jane Gabukan. Diba? Minsan mo amoy alikabok eh. Maganda yung bagong naliligo talaga. Diba? Yun lang gusto ko, pinaliligo ang bill. Diba? O ngayon, pakinggan nyo po ang pagdila sa kuyukot ng Banatae. Pakinggan nyo po ha. Si Pastor Kibuloy, kung gusto nyo ba siyang tumakbo bilang senador? Kasi para sa amin po, nakita ko kasi namin kung gaano niya pinaandar ang KOJC, kung paano niya inorganize. Ito ang perfect example ng napakagaling na mambabatas. Anak ng dilang-dila ang itlog na may buhok-buhok. Perfect daw na mambabatas. Baka naman mambabarang tanga. Ang bobo na ito talaga ni Bayag, no? Alam mo, Bayag, ibang klase ka talaga dumila ng itlog, eh, no? Bilib na bilib ako dito, eh. Alam mo yung ganyan kasi yung mga taong corner na, eh. Wala na silang magawa, nabayaran sila, eh. Corner na, wala silang magawa, kahit ayaw nilang gawin. Ako po, para sa akin, ha? Sa nagawa niya dito, pwede siyang magaling na mambabatas. Grabe, no? Tama, Arthur. Mambubutas, tanga, Bayag. Tanga talaga to si Bayag, eh. Mambubutas ng menor de edad. Bobo. Nakita niyo yung mga kanilang mga rules and regulations sa loob ng KOJC, kung paano nila pinatupad yon, kung paano naging systematic. Alam nyo, sa Pilipinas kasi napakaraming religious leader. Pero iba yung may gift of administration. Yung iba kasi gift of preaching. Gift of administration? May gumaganon ka pa, Bayag? Gift of administration? Ano ka naman, weteng naman talaga, oh. Eh, yung ejaculation, paano yon? Explain mo nga, Bayag. Yung gift kay Kibuloy na ejaculation. Ha? Paano yung gift of ejaculation ni Kibuloy? Ha? Paano yon? Yung kahit minor de edad nagkakaroon ng ejaculation. Ha? Galing mag-preach. Kaya lang kita nyo, yung church nila, hindi ko naman sa nilalait. Magaling nga sa preach, matalino nga, pero pagdating sa sistema, bagsak. Si Pastor Kibuloy, bobo ka talaga. Kaya nga iniwalay yung church, eh, sa estate, eh. Bobo. Iba ang larangan ng church. Kung talagang church sila, inutil, iba yan. Sa estate. Iba sa estado yan, hiniwalay nga yan, eh. Tapos, tatangkain mo yung politika? Inutil. magaling na mag-preach, eh, yung administration niya na the gift ay nagawa niya sa KOJC. Halimbawa, kaya nga 'di ba, kahit mismo yung presidente natin ngayon nabilib sa kanya nung dumalaw noong pa. Yes. Na at sinabing iba yung pagkabilib, iba yon. Unang-una, yung mga pera niya sa simbahan, bibilib ka talaga kasi naman kung ang dami-dami mong pera, wala kang tax, tapos wala ka pang nagawa, imposible na. Oh. Ngayon, nagpatayo si Kibuloy. Nagpatayo siya si Kibuloy kasi hindi pwedeng hindi magpatayo kasi nga, nag-uutos siya magtinda eh. Nag-uutos siya magtinda. Nag-uutos siya mamalimos. Kailangan may mapakita siyang product or output. At yun nga yung napakita niyang output ay ang mga Glory Mountain na yan. Oh. Para talagang tangkilikin pa siya ng tangkilikin. Marketing strategy ba? Bobo ka lang. Bayag.
Grabe dila nyo, no? Grabe yung dila sa butas ng puwet eh. Talagang pagkadila, hindi pa satisfy. Talagang binilisan pa. Parang ano? Bakit may ganito ka? Sabi lang ni Pastor pag walang korupsyon, ganito itsura. O, tama yun. Kaya nga ngayon, kita niyo itsura ng kay OJC. Mas marami pang hindi ko, wala akong palalait sa iba pero mas marami pa. Wala naman kami pakialam Alam namin, hindi ka, kahit di mo sabihin walang palalait sa iba, pagtatanggol mo si Kibuloy, bayad gay. Fanny Reyes, Cheryl Santa Maria, Lucy Sia, Jovi Gali. May baka panlalait sa iba. Bayag na bayag. Kung malalaking relihiyon dyan. Pero bakit hindi ganun ka-organisado? Kasi hindi gift nung kanilang leader yung administration. Mahirap po yan. When you say administration gift, kitang-kita ko kay Pastor yan. Kung papaano sila organisado, kung papaano na i-implement yung law. Madali kasing gumawa ng batas Madaling pero kung i-implement mo yung regulation mismo sa ibaba, napakahirap po niya. Nagawa ho ni Pastor yun. Meron pong resibo si Pastor. Para sa akin may resibo po siya. Kawawang nilalang na to, kawawa. Hoy, bayag, ano nangyayari sa'yo? Sige pa, tuloy mo pa. Sige pa, dila ng dila sa itlog, dila ng dila sa puwet. Sige pa, kayanin mo. Pilitin mong ilusot. Pilitin mong ilusot. Pilitin mo ng pilitin. Sa tingin ko, more than enough para po siya ma-qualify na maging senador. Ano sa tingin nyo? Coach Oli. Sa akin, tama dyan. Kasi si Banat Bay, sabi niya may resibo. At yan po dapat ang hinahanap natin sa mga tatakbo, lalo na sa Senado, ha? Ayop! Ang lupit! Ang tanga talaga ninyo! Ang hirap, no? Ano? Ang hirap pagbayad, no? Kailangan lunulin mo yung tae, banatae. Hirap, di ba? Ang hirap, no? No? Hirap na hirap, no? Kailangan lunulin ng tae, bayad na bayad Tanga-tanga talaga ng mga banatae. Walang magawa kundi, ito yan nyo, tatakbo si Pastor, promote nyo. Yes po. Alam nyo, kailangan sa Senado si Pastor. Kawawang nila lang. National But anyway, kahit sa posisyon yan, kailangan may resibo. Huwag na po tayong boto ng boto doon sa mga trapo o mga datihang politiko na wala namang nagagawa. Lumalabas na lang pag-eleksyon. Tanga! May resibo, May resibo. Ano ba resibo dapat? Paggawa ng batas. Marunong ba siya gumawa ng batas? Inutil. Ikaw kasi, salsal ka ng salsal, Oli. Ha? Oli! Salsal ka kasi ng salsal. Kaya lumalabas yung utak mo sa ulo mo may tapyas. Ha? Kaya lumalabas yung utak mo sa tapyas ulo mo ha? Moli. Ito po, in my opinion, ang tingin ng taong bayan dyan, gimmick nyo lang yung West Philippine Sea. Gimmick lang yan dahil bumabaho na ang rating ng administrasyon. At ginagamit ang West Philippine Sea para lahat, yung away sa China,
na lahat ng Pilipino ay magkaisa, kaya ikaw ay maka-Duterte, kaya ikaw makapula, kaya ikaw makadilaw. In short, ginagamit yung China issue na yan para lang magkaisa ang Pilipino kasi hindi nila kayang pagkaisahin dahil bumabagsak, bumabaho ang rating ng administrasyon. Maraming salamat. Ito po, ha? Kita mo, ganyan ka bobo. Ganyan ka bobo ang balatae. Di ba? Talipandas. Sa madaling salita, walang resibo. Si Pastor Kibuloy, bagamat wala siyang resibo pa talaga, kung pag-uusapan ay politika sa posisyon. Alam mo na pala walang resibo eh. Tanga ka pala eh. Kakasabi lang ni Bayag, di ba, nung nakaraan, ba't tumatakbo si Models of Manila? Bakit hindi muna daw nag-consilor? Eh, di dapat nag-consilor muna si Kibuloy. Kain tayo eh. Diba? Kain tayo. Banatae. Yan ang banatae. Yan ang banatae. Laging nagsasalsal yan. Yan ang banatae. Francis Erica Valle, shirt print, Lito Cruz, Lace Classic, hello, Iris Ledesma. Pero involved na pa siya sa politika. At alam natin, malapit siya kay PRRD. At ang ganda ng nagawa niya, yung sistema sa KOJC. Ang ganda, basta malapit kay PRRD, pwede nang tumakbo. Inutil. Ultimo mga bulaklak dyan, naka-attention. Talagang... Ay, di dapat nag-flower girl siya, tanga. Pag naka-attention ba yung bulaklak? Oy, Oli! Ano ba yung tinatakbo ni Kibuloy? Jack Oli, ano yung tinatakbo ni Kibuloy? Senator. Ano kinalaman ng pagganon ng mga bulaklak? Inutil ka. Maria Eileen. Parang sila nakapila. Rumed. Ganun, katindi dyan. Pwede kang kumain. Totoo yan. Bago dumating yung mga ano dyan. Bako saan na naman ako mapunta. Pwede kang kumain dyan sa banyo. Ganun po kalinis. Etong si Pastor Kibuloy. Kaya sabi ko, kailangan natin yung mga bagong papasok sa politika pero may background na. Just like Pastor Kibuloy, Attorney Jimmy Bondoc, yung mga ganyan. Yung talagang alam natin, yung karakter, solido. At may napatunayan na. Ang dami na pong napatunayan ni Pastor Kibuloy. Tumutulong siya kahit hindi siya politiko. Isipin mo, kung dati na siyang maraming natutulungan, mas marami pa siyang matutulungan ngayon kung sakali siya ay maupong senador. At lalo na, yan ang sinasabi ko, isa pa. Kulang po tayo eh. Kulang tayo sa numero. So, mas lalong kailangan si Pastor Kibuloy dyan. Actually, to the point na ang ginamit kong term dyan, obligado na si Pastor Kibuloy. Yung need mas mas lalong dilang-dila. Dahil nawala ang PRD at ang Duterte. Yan ang unang pumasok sa isip ko nung nakita ko, ano ba yan? Pero bago natin ipasa kay Master Judea, sa mga nanonood, kung kayo ang tatanungin, gusto nyo bang kumandidato si Pastor Apollo Kibuloy? Pakilagay po sa comment section kung gusto nyong tumakbo at bakit. Dilang-dila! Ang sarap dilaan ng kuyukot ni Kibuloy. Ang laki siguro talaga ng bayan. Ang laki siguro talaga ng bayan. Sobra ang pagkadila eh. Dilang-dila. Grabe. Grabe talaga siguro ang bayad, no? Ibang klase. Sobra sa pagkadilay. Kailangan ni Pastor Kibuloy talagang maging senador kasi yung mga bulaklak, diretso, potek. Potek, no? Grabe, no? Inutil lang talaga boboto dyan.
para mabasa natin. Master Judea, Ayun, kung ano naman ang iyong ang iyong opinion kung sa tingin mo dapat bang tumakbo si Pastor Apollo Kibuloy? Okay. So, thank you, Boss Dada, no? At kagabi napag-usapan natin ito, no? At sa channel ko, ang advocacy natin, yung pagtuturo at pagpili kung sino ang iboboto. Tama yung sinasabi ni Boss Banat Bay. May resibo dapat, no? May resibo. At itong si Pastor Apollo Kibuloy, although I haven't met him personally, pero nakikita natin sa kanyang mga miyembro, sa kanyang mga manggagawa, kung gaano sila ka well-mannered, well-organized, at kung gaano sila kababait ng mga tao, no? At hindi yun mangyayari kung hindi ganon ang ugali ng kanilang leader. So, alam nyo, ito yung ito yung best timing. Kasi ngayon, may mga ibinabatong aligasyon kay Pastor Apollo Kibuloy na hindi na natin pag-uusapan kasi nasa korte na po yun. Korte na po ang bahalang humusga. Hirap na hirap kayo magsalita. Hirap na hirap magsalita. Uutal-utal Yan po ang sinasabi natin. Yan po ang sinasabi natin. Kapag bayag na bayag ka talaga po, wala na po. Ganyan po. Lulunulin mo talaga pati tae ni Kibuloy. Didilaan mo yung itlog niyang mangitim-ngitim. Pati yung butas ng puwet niyang mangitim-ngitim. Ayan po nakikita nyo sa Banatae. Ayan ang nakikita nyo ngayon sa Banatae. Talagang ganyan sila ipagtanggol si Kibuloy. Tangang-tanga! Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma? Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.